Good morning mga kauban. So yun mga kauban, dito tayo ngayon sa Lungos mga kauban. May nag-report lang po sa akin dito kaya pupuntahan po natin. Tingnan natin kung ano yung sitwasyon dito sa may parting ilog. So yun mga kauban, bali ito yung mga damo, kangkong, hyacinth, water lily. Bali nagiging problema ng mga mangingisda at nagkakangkong. Medyo palaki po kasi ngayon ng tubig. Kaya po tumutulak po sila dito pa norte. Ngayon pagpaliit po siya, yun ang pupuntahan natin. May problema po sa may tulay ng PNR mga kauban. Yan po ang pupuntahan natin mga kauban. Dito tayo dadaan sa dike. Kauban dito sa may dike. May nakita po tayo rito 7-Eleven. Bibili po tayo ng sigarilyo. Ito, kinukuha natin yung kahabaan ng ilog tsaka nung dike. Bali ito pong dike na to mga kauban, naging temporary daanan ng mga tao rito sa may tabi ng ilog mga kauban. Dahil sa may daanan nila sa bukid, naglulusak po, putik. Kawawa po yung mga estudyante. Katulad po nung naglalakad na yung mga kauban papuntang karsada. Dito silang dadaan sa dike, kaya lang kailangan mag-ingat dahil po sa halos kalahating metro lang po yung concrete road ng dike mga kauban. Tayo sa dike. Dike. Bali, ako po nagmamadali din po ako na mapuntahan yung dulo na sadya ko. Dahil yung tubig po, palaki po yung tubig, pa-high tide na po. Doon sa may dadaanan ko sa pitak, may mga bato po kaya lang palubog na. Nakasapatos po tayo. Maring lumubog po tayo ron. Ayan po yung riles. Yan, pupuntahan po natin yan mga kauban. Doon. So yun mga kauban, makikita nyo rito sa may kabila ng dike, sa may mga kabahayan. Yan. Yung mga bakanting lote ng baba. May tubig po. So yun, pag nag-high tide, pumapasok po yung tubig. Pag naglo-low tide naman po, halos hindi po makalabas yung tubig. Dahil nga po dito sa dike. Ayan. Bali ito mga kauban, ito yung nagiging daan ng mga tao nang gagaling po doon. Ayan. Kaso dito pala may tubig na rin. Doon ka na lang magkasapato sa may bandang taas. Yan po kasi kadiretso na po nung karsada. Ngayon dito tayo pupunta ngayon sa may Riles. Lugar na to mga kauban, kung mapapansin nyo maraming sasa sa gawing kanan. So yon mga kauban, makikita rito yung PNR and SCR mga kauban. Halos gawa na po, konkreto na lahat. Mayroon na pong siding na gilid. Yun. Tapos ang problema po rito mga kauban, yung nireklamo ng mga mangingisda tsaka ng mga nagkakangkong, yung temporary bridge ng PNR. Dito sa may temporary bridge ng PNR mga kauban, mapapansin nyo, napakarami pong hyacinth, mga water lily, mga kangkong, mga tinabas na kangkong sa may kataasan mga kauban. May mga kasama pa hong damo, no? Katulad po kasi nagdaang bagyo na Karina at Habagat. Ayun yung iba, mga inanod na po rito. Ang problema rito mga kauban ng mga mangingisda at ng mga nagkakangkong farmers, yung mga gumagamit po ng bangka, hindi po sila makadaan dito sa tulay ng Riles. Dahil po sa nakabara nga po itong mga kangkong na to. Yun. Ang dahilan, yung temporary bridge ng PNR mga kauban, kung mapapansin nyo, napaka masinsin yung naging poste nung
temporary bridge nila. Yung kaya yung mga damong inaanod galing po sa ilog, hindi po makaraan. Limitado lang po yung pwedeng makaraan dahil malit nga lang po yung butas, mga kauban. Halika, lapit pa tayo. So yun, makita nyo mga kauban, ito yung konkreto na to. Yan po yung dating poste ng release, ng lumang release, mga kauban. Ito po ginamit na temporary road ng release para maihatid po yung mga tawag dito, mga materyales doon sa may kabila. Yung kabila na yung mga kauban, Sangwa na. Ito Barangay Lungos. Ayan. Ito po yung nagiging problema sa temporary road, temporary bridge ng PNR. Napakasinsin po ng mga bakal. Pag ganito naglo-low tide, nagsasaksakan, halos dito po nakatambak yung mga water lily, kangkong, basura. Ayan po. Kaya po yung daloy ng tubig, bali napipigil na rin po. Kung mapapansin nyo, napakababa po ng ilog ngayon. No? Pero itong mga water lily, pa-high tide na po ngayon to. Kung nakita ko po sa daanan ko, mga kauban, inaanod po, paakyat po yung ibang mga basura. Pero dito po sa lugar na to, mga kauban, halos hindi natitinag. Nagsiksika na rito sa may PNR Bridge. Wala nang galawan. Kaya yung mga bangka, hindi na ho nakakadaan dito sa may ilog. Hindi na ho sila nakakarating dito sa may Kabayanan, sa may munisipyo para magdiskarga po ng mga kalakal nila. Dahil nga po sa baradong ilog. Ito po, sana po mapansin po ng gobyerno or ng PNR, NCR, tulungan po yun nila yung mga mangingisda rito na malinis to pong ilog na to, mga kauban, para lahat po makaraan yung mga gustong dumaan dito sa may ilog, mga namamangka. Ayan, nakuha natin si kuya. Nandito, mukhang may chinecheck sa kanyang mga gamit. Ayan po. Ayan o, di ba po mga kauban, no? Volume na po yung naging harang dito sa temporary bridge ng PNR, mga kauban. Yung mga basura, kangkong, damo, ayan, halo-halo na po yung mga nakatambak po rito, mga kauban. Kaya inuulit ko, yung mga mangingisda na nagdadala po ng kalakal, mga ngangkong, nagdadala po ng kalakal doon sa may Kabayanan, sa may munisipyo, sa lumang munisipyo, hindi po makadaan dito, mga kauban. Kaya napipilitan po silang magdaan sa may karsada. Kaya po napakalayo ng hahakutan para madala sa may sasakyan yung mga kanilang mga produkto. Dahil nga po dito sa may ilog, wala na po makakadaan. Kailangan po dito malinis. Sabi sa akin, minapagtanungan ako, ang sabi sa akin, dati tumutulong daw po yung PNR dito na nung gumagawa sila rito, tinutulungan sila na malinis to pag may gantong pangyayari. Meron silang backhoe, kinakalawit po yung mga kangkong na yan, tinatabas unti-unti para maipasok doon sa ilalim ng tulay para kumabila. Yon. Ang nagiging problema po, mga kauban, pag ito nakawala dito, doon naman po sila babara sa may ilog ng Balagtas, sa tulay ng Balagtas, mga kauban, Balagtas Bridge, doon man po sila bumabara. Mamaya po puntahan po natin yon. Bago tayo magtapos ng video, pasisilip po sa inyo yung tulay ng Balagtas, mga kauban. Ayan po, pag nakawala po yan, doon naman po babara yan. Pakikita ko sa inyo, mga kauban, itong bangka na to, bali dito na lang po sila dahil meron nga pong daanan dito papuntang karsada. Yon, yung kalakal, pag dito sila nagdaan, diretso po sila ilog, diretso na po sila sa Kabayanan. Oh.
Isang biyahe lang, diretso. So, yon ngayon, bali sarado nga po yung tulay dahil sa baradong kangkong. Dito po ngayon sila dadaan. Dito. Mag-aakot sila. Doon sa may karsada na yun, may mag-aantay doon na kolong-kolong para hakutin yung laman ng mga bangka. Mamaya lang to mga kauban, puno na to ng kangkong. Pag ito nag-akot na sa may kailugan ng mga kangkong. Ayun. Nakakarga rito, hahakutin, kakarga ulit sa sasakyan. Hindi po katulad ng kung ito po ay makakadiretso doon po sa may tulay ng Balagtas. Isang babaan na lang po doon sa may pantalan, di ba? Oh, madaling trabaho. Pero ito po ngayon, sakripisyo po yung nakakangkong mga kauban. Dahil pagkagaling po sa kailugan yung mga napitas, pagdating po rito ay bababa. Kaya po yung kangkong halos malamog na bago makarating sa mga buyer. Ayan. So yun, makikita rito mga kauban, no? Palaki po yung tubig, kaya po yan inaagos papunta po ron sa kataasan. Ayun, pero yung nakita natin sa tulay, hindi na ako tumitinag, mga nakakapit na. Kaya kita nyo rin dito, mga barado na rin mga kauban, no? Mahirapan na dumaan yung mga namamangka. So yun mga kauban, ito yung Balagtas Bridge. Kung mapapansin nyo mga kauban, no, sa may kalahatian ng ilog, meron na rin pong mga water lily mga nakabara. Yan ang sinasabi ko mga kauban, pag nakawala doon sa may release ng lungos, sa may na video natin kanina, dito magkatambak. Lalo kung malaki ang ilog, lalong hindi makakadaan dahil maliit lang po yung dadaanan, mababaw na. Yun. Kailangan talaga tabas-tabas to para makalusot sa tulay. Papuntang dagat na po yan mga kauban eh. O, ito po yung papuntang lungos doon sa pinanggalingan natin kanina, doon sa may lugar na yon. Ito po ang papuntang dagat, papuntang Panginay, San Juan mga kauban. So yun mga kauban, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga sumusubaybay sa akin channel. Sa mga hindi pa ako nakapag-subscribe, subscribe ka na kung nagustuhan mo ang aking video. Maraming salamat sa mga bagong subscriber na pumasok sa aking channel. Maraming salamat po, malaking tulong po sa akin to para tayo makapag-charity kung tayo mamamonetize. Yun, maraming salamat po, bye bye, God bless po sa ating lahat.